Hindi, basta bading ka sa paningin namin. Di ba? Bading, yun ang tawag namin siya. Wala kang, hindi na para ipilit mo na, aralin nyo kasi, ganito ganyan. Yun ang meron- hindi na, again, kita na naman. Oo, pilitan na naman. How's it going mga kamats, mga kaibigan, and welcome back to another content. As promised, wala na po yung budots ni Bong Revilla kasi, well, tapos na yung election and he lost. So, RIP na lang dun sa budots. Now, balik tayo sa realidad and let's talk about dun yung mga nangyari kay Ato. Bali-balita sa Facebook, mga kamatis, mga kaibigan, na nawala na daw po yung page niya. And na-report yun kasi nga may sinabi siyang hindi kaaya-aya. Kinlip niya po yung part nung napanood nyo ng intro and pag-uusapan natin yon in great detail and we will learn the science along the way. So, without further ado, let's dive in. Spirit ako. Bading ka. Di ba? Kahit ano ka pa, basta hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Isa akong queer. Yeah, iba-iba yon. Actually, pag tinanong mo si Neil deGrasse Tyson, yung isa sa mga popular na scientist ngayong panahon na to, kung ano ang gender, ito ang sasagot niya sa'yo. If people express themselves on a gender spectrum, and that is an actual thing in an actual society, if we have not fully explained that scientifically, that's an interesting frontier to study. So, of course, meron tayong basic definition of sexes. How many sexes are there? According to the current biology, there are two, di ba? Male and female. And then may mga outliers, yung mga hermaphrodite na tinatawag. Pero it does not end with the biological sex. Meron pang gender identity na tinatawag at saka gender expression. Malalim itong usapang ito, pero just to simplify it, yung LGBT is what you call your gender identity. Diba? Kunyari, if you identify as gay, if you identify as male or female, okay lang yon kahit ano. We've already accounted for this phenomenon in our society. Meaning to say, meron talagang mga ganun. Diba? Merong gusto, babae, lalaki. Merong gusto, babae lang. Merong gusto, lalaki lang. Meron namang gusto, lalaki, nakakagusto sa bading. Pwede yun eh. It happens in the society. Now, science already has accounted for this. Although there are studies, kunyari pupunta ka sa Amerika, meron talagang mga studies nito. Dito sa Pilipinas, not so much. Dahil ang religion natin dito sa Pilipinas, according to the Muslim faith or according to the Christian faith, merong dalawang genders lang. Sabi nga sa TikTok, ba't Adan? Ba't Adan? Alam ko na. Ilan ba talaga ang genders na ngayon? Ba't Adan? Ba't Adan? Hindi nila pwedeng sabihin na may discrimination pa rin ngayon. Walang discrimination, pre. Top paid artist ngayon, pare, bading si Vice ganda sila. Isa sa mga pinakamayayaman. Paano mo masasabi may discrimination? Well, hindi naman sila mali about kay Vice Ganda. Siya yung one of the highest paid artist dito sa Pilipinas and sought after endorser. Nung election lang, ang dami niyang in-endorse ng mga politiko. 'Di ba? Pero does that imply na walang discrimination sa LGBT? I don't think so. Ang kailangan yung tanungin dito is yung mga LGBT na hindi si Vice Ganda. Na araw-araw silang nasa kalye, araw-araw silang pinagtatawanan dahil sa pag-e-express nila ng gender identity nila. Then, doon mo palang masasabi na walang discrimination na nangyayari. Actually, kung tatanungin mo si Congressman Geraldine Roman, isa siya sa mga proponent nung SOGI bill na tinatawag. Kasi, according to her and her colleagues, kulang pa yung batas para protektahan yung mga LGBT tulad niya. She is a congresswoman and she feels na kulang. May discrimination pang nangyayari. Kulang pa yung pangil ng batas to protect them. Kasi kulang pa yung libel laws, kulang pa yung bawal bastos law. On top of that, gusto pa nilang lagyan ng SOGI bill. Well, that is a conversation for another day. Pero, if you ask the community, mga kamagis, mga kaibigan, and Ato and friends, you would find out that kailangan pa nila ng extra law to protect them. And even if you ask the great Risa Hontiveros na kung gusto niya ba ng SOGI bill, yes, she wants that. Ibig sabihin, alam nila, these learned individuals actually understand the problem of the LGBT. That's why they're pushing for the SOGI bill. Does Nico David agree? Not really. I think the libel laws, I think the bawal bastos laws are enough kasi gender-based naman yung bawal bastos law. But you know, I am not an expert on the matter and so are you, Ato. You are not an expert. But that's why, as influencers, we should always do our research. Ba't Adan?
Ang discrimination, Wala. wala. Victim mindset meron. Mga expert. Tsaka parang hindi naman nila gusto maging bilong, pre. Ang gusto nila, pre, maging ahid. Kasi bilong na nga sila eh. Dati pa, may mga tropa rin akong bading. Lap trip nga sila kasama eh. Babae, lalaki, bading. Yun lang, babae, lalaki, bading. O, bilong na kayo. It reminds me of the paradigm ni Maslow, yung tinatawag Maslow's hierarchy of needs. Actually, ito yung pinaka-basic na ituturo sa inyo sa psychology, sa Gen Psych na tinatawag. And ginagamit ko lagi itong paradigm na to as a guide kung sa ano ba yung kailangan ng isang tao sa pang-araw-araw. Sabi nila, it's a motivational paradigm na tinatawag. What motivates you to do what you do every day, 'di ba? Ano yung unang-unang hahanapin mo kapag ikaw ay nagsarili na, 'di ba? Yung shelter, food, tubig, malamang, yung mga basic needs mo, basic necessities. And then susunod na niyan, yung basic needs mo pag na-meet mo na, syempre mas gusto mo doon sa safe ka na environment, 'di ba? Hindi ka parang si Diwata na dating tumira sa ilalim ng tulay. Mas gusto mo doon sa mga areas na hindi na safe yung family mo. And then after nun, yung love and belongingness na tinatawag. Ito yung pinag-uusapan nila dito eh. Kailangan naman talaga ng tao yan, mga kamatis, mga kaibigan. Pero love and belongingness in its bare form, yung pinaka-simplistic way of understanding it, very correct. They are correct in saying na belong ka na agad doon. Kaso may mga nuances na tinatawag yan. Nuances meaning may mga specific cases kung paano mo tatanggapin yung isang tao. Halimbawa, dyan sa podcast nyo, papayag ba kayo na may isang LGBT na sasali dyan sa grupo nyo? Siyempre hindi. Hindi siya magbebelong agad sa inyo kasi meron kayong sariling standard nyo as mga, ano bang tawag dyan? Yung mga manosphere na tinatawag, mga Andrew Tate wannabes, diba? So that is the idea of love and belongingness in the concept of Maslow's paradigm, 'di ba? So are they entirely wrong? Not really, pero again, LGBT is a very nuanced community. That's why I am pushing for more study. Mag-aral pa tayo, pag-aralan natin, pag-usapan natin. Ilagay muna natin sila sa bokabularyo ng ating eskwelahan, tsaka natin ibahin yung batas kung kailangan. Paintindi muna natin sa mga kagaya nila Ato, nila Sadaw, kasi and sa kagaya ko kasi hindi ko rin naman sila masyadong alam eh. I'm trying to understand them and I'm willing to learn. Ang tanong ba, Ato, are you willing to learn o ang gusto mo lang ay Ebat, Adan at yung ahas? Street interview. Nagtanong siya ng straight na lalaki. Would you ever date a transgender woman? I'm just not into it. Because? And I don't find men attractive. That's it. Sabi, siyempre, lalaki siya, sabihin niya, hindi. Tapos biglang nag-make face siya, tapos ganyan. Dadami diba? ng comment Ikaw ba, doon. Josh? Na-attract ka ba sa trans? Bro, Homophobic? hindi bro, tignan mo, kung yung idea kasi na ma-attract ka sa mukhang babae talaga, na hindi mo pa alam, posibleng hindi eh. So, ilalagay ko muna sa tamang context yung usapan. Ang tanong kasi, would you ever date a transgender woman? Ang sagot ng lalaki is, I don't find men attractive. Kaya nagkaroon ng backlash from the LGBT community. Okay? Kasi, they assert that transgender women and men are two different genders. That's the point. Kaya nagagalit sila. Kaya humingi nga sila ng equality. Para yung nuance na yon, yung difference between men, women, transgender women, and gay, bisexual, alam nating lahat. See? Kayo nga dyan sa usapan nyo eh. Mali-mali yung pinagsasasabi nyo eh. Kaya nagkaroon ng backlash sa internet, mga kamatis, mga kaibigan. At doon na nga nagsimula yung pagkakaalis ng page ni Ato. So, ang ginawa ng mga kapatid nating LGBT, katulad ditong si Mango Reyes, sabi niya, pangit, sobrang deserve ba? Nawala na sa FB ang page ni Ato and friends. Sayang naman yung 1.9 million followers and millions at views mo. Pinatikim ka ng higanti ng kabaklaan. Laugh trip pala sa'yo yung yun. Pues lap trip din kami sa'yo. So, binawian siya, mga kamatis, mga kaibigan. At saka, eto lang ang sasabihin ko dun sa mga nasa manosphere. Alam mo, para sa akin lang dun sa mga manosphere, yung mga tao dyan, mga Andrew Tate wannabes, yung mga galing sa Modtakels ni Andrew Tate tsaka ni Kristen Tate.
Tanungin nyo yung sarili nyo. Kunyari, linigawan nyo si Vice Ganda. Lahat kayo dyan. Tingin nyo, sasagutin kayo. Lahat kayo, do your best. Well, sasabihin naman nila, wala naman kaming balak ligawan yan. Pero ano lang, hypothetical lang. Let's do a little bit of thought experiment na tinatawag. So, in my opinion, hindi ka sasagutin ni Vice Ganda. So would I. Pag nanligaw ako kay Vice Ganda, hindi ako sasagutin ni Vice. And so does the rest of you there na manliligaw kay Vice Ganda. Bakit? Kasi may standard si Vice Ganda kung sino ang gusto niyang mahalin. Ang point ko dito, mga kamatis, mga kaibigan, is that each individual has their own standard in living their lives. Kaso nga lang, pag yung bading nag-insist siya na ito yung gusto kong lalaki, gwapo at hindi pangit, parang ang kapal naman ng mukha mo. Pero yung lalaki na pangit, na may magandang girlfriend, aba, jackpot! Anong baka may ginagawa, successful siguro to. Kita nyo yung significant difference ng bakla at saka ng lalaki at saka ng other genders to be as a case in point. Ang akin lang dito, let's try to understand the other side of the fence. Baka kasi may point yung sinasabi nila eh. Let's listen in. Pag-aralan natin dalawa yan. Pag-aralan natin, sabihin nyo in a proper forum yung inyong hinaing at pakikinggan namin yon. Yung mga ganito kasing mga podcast na to, it's verbal diarrhea. Ibig kong sabihin, opinion, yeah, you can give your opinion, it's a free country, but does your opinion move your audience for understanding or for hating yung mga individuals na yon? That's why you got banned sa Facebook. Kasi nga, ang Facebook kasi, they want to be more inclusive. Yung language na ginamit niya is not inclusive enough. That's what happened. Kaya, naban ka. Okay lang yun. Meron pa namang pag-asa yan eh. Kasi nga, marami namang magagaling mag-retrieve ng account. So, good luck dyan. Pero for me, mga kamads, mga kaibigan, let's try to understand the other side of the fence. Okay? Pag-aralan natin yan. Doon tayo magsimula sa pag-aaral, sa edukasyon. Dahil edukasyon ang pag-asa ng bayan at hindi yun magandang matuto, hindi pangit. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lod.